maraming pagsubok na dumarating sa iyo at sa akin. Pero salamat, ang Panginoon, sabi niya, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi kailanman ka pababayaan ng Panginoon at hindi kailanman ikaw iiwan. Tayo pa nga ang nangiiwan sa Panginoon. Amen. Ang Panginoon, hindi ka iniiwan, pero ikaw ang nangiiwan. Ako nangiiwan. Tayo nangiiwan sa Kanya. Sa ere, iniiwan pa natin siya. Kaya nakakalungkot po, no? Hindi fair para sa Kanya. No? Pero siya ay nananatili sa iyo at sa akin na hindi kanya iiwan, ipababayaan man. No? Kailangan lamang po, huwag tayong umalis sa Kanya kalooban. Huwag tayong outside the will of God. Pero pagka outside the will of God, ayaan ka niya. Ayaan niya tayo. Kasi ang nasusunod, tayo na, hindi na ang kalooban ng Diyos. Yung good will, acceptable will, and perfect will of God, wala na yun. Kaya malaking bagay po na meron po tayong will na mula sa Panginoon. Okay? So makita po natin, there's a real devil out there. Merong kalaban. Christian is a battleground. No? Sa buhay ng Kristiyano may labanan. At kung ikaw ay mahina, mahina ka sa pananampalataya, mahina tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, tayo ay babaksak. Tayo ay magiging mahina. Dahil dito, talunan. No? Kaya nga sabi ng Bible, we are more than conqueror to them that love Him. No? We are ambassador for Christ. Tinatawag po ng Bible na tayo po yung ambassador of Christ. No? Meron tayong tinatawag na meron tayong tinatawag sa Bible na siya ang ating nga pong tagahatol. O siya yung ating lumalaban sa atin. No? Siya yung ating nga pong tagapagtanggol, ang ating Panginoon. Wala nang iba. No? Kumbaga sa justisya, pero tagapagtanggol ka, walang iba ang Panginoon. So, ganun po mga kapatid, may kalaban tayo spiritual na labanan ito. Hindi lamang po physical, may spiritual na labanan. No? Kaya kailangan po natin maging matatag at maging matibay sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung inyong mapapansin dito sa ating binasa, no? Mapapansin natin, then they that gladly received His word were baptized, and the same day, there were added unto them about 3,000 souls. So 3,000 souls ang naidagdag ng Panginoon. Bakit po? Dahil sa salita ng Panginoon na hindi nila ikinahiya. Amen. Now were baptized, nabautismong pa sila that day na yun, the same day, there were added, no? Kaya napakaganda po ng ginawa na revival ng Panginoon sa pamagitan ng salita niya sa panahon nito. No? Pero ngayon, isang pangangaral lang. No? Doon, isang aral lang ni Peter. No? Isang preach lang. 3,000 souls got saved. Pero ngayon, maraming preaching, wala. No? Kung meron man, pahirapan pa. Pero hindi tayo kailangan sumuko Hindi kailangan uminto Hindi kailangan tumigil. Hindi kailangan mag-quit. Hindi kailangan mag-give up. No? Hindi kailangan U-turn o sumuko. Ang susuko, talunan. No? Quitter is a loser. So, kailangan hindi tayo maging quitter. Kasi magiging loser tayo. So, thank God, no? Ayaw ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, no turning back, no turning back. No? Wala pong urong. Kailangan pasulong, hindi pa urong. No? Forward! March! Hindi backward! No? Kailangan forward. Go forward, not backward. So wala tayong panalo pagka tayo ay backward o urong. Kailangan pasulong, no? Kaya malaking bagay mga kapatid, dito po sila nagkaroon ng
revival. No? The same day there were added unto them about 3,000 souls. Ano ba ginawa dito? And they continued steadfastly in the apostle doctrine. No? Sila po ay nagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng doktrina, yung katuruan, no? And fellowship, yung fellowship na kagaya po ng ginagawa natin ngayon, no? Hindi nawawala yung fellowship nila. Every time, pag may mga okasyon at mga services, present sila. No? Hindi lamang sa umaga present, pati rin sa hapon. Hindi lamang sa hapon ang present, pati rin sa umaga. Hindi lamang present sa Sunday, pati rin sa prayer meeting. No? Kaya nga po, daily. Matindi po ang mga Kristiyano sa panahon noon. Daily sila. Sa atin, Sunday lang. Thursday. Sila daily in the temple, in every house. This is not to teach and preach Jesus Christ. Sabi ng Acts 5:42. Kaya sabi dito mga kapatid, no? Makikita po natin. And they continue steadfastly in apostle doctrines and fellowship and in breaking of bread. No, meron silang Lord's Supper, breaking of bread. And in prayers. No, hindi nawawala po yung kanilang pong Lord's Supper, hindi nawawala yung kanilang prayer meeting, hindi nawawala yung dawn prayer meeting nila, hindi nawawala yung prayer habit nila. Doon pa man, nananatili po yan until now. Amen. So, huwag po natin hayaan mawala po tayo sa mga ganyang bagay. No? Bakit mayroon din ang tawag na and in prayers? Bakit may S yung prayers? No? Palagi po sila nang nanalangin. No? Palagi po sila. And in fear came upon every soul. May takot pa sila. Bukod sa mayroon silang pananalangin. Dahil ginagawa po nila yon, may takot sila sa Panginoon. Upon every soul. Sa bawat isa po sa kanila. And many wonders and signs were done by the apostle. Ito yung ginagawa. Yung timetable nila ito. Hindi sa panahon natin. No? Doctrinally, wala na po sa atin itong signs and wonders. Sa mga panahon nila, sila, kaya po nila, no? Bumuhay ng patay, pagdalingin yung may ketong, yung mga may sakit, dahil mayroong signs and wonders silang ginagawa. Sa panahon nila yon. Pero sa atin wala na po. Okay? Kasi meron na po, kompleto na po tayo. Kompleto na ang salita ng Diyos. No? Done by the apostle. Pero naniniwala pa rin tayo sa milagro. Until now. May miracle. Yes, no? amen. Until now, may milagro pa rin nangyayari sa buhay ng Kristiyano. At hindi na mawala to. Pero tinutukoy dito, signs and wonders. No? Yung speaking in tongues, wala na po sa atin ngayon, signs and wonders yan. No? Yung healing. No? Kaya yung mga makikita po natin na ginagawa po nila dati, yung iba, hindi na po kasama ngayon. No? So makita po natin, bakit po nangyari yun? Dahil kasi nagkaroon na ng dispensation sa panahon natin ngayon. So fear came upon every soul and many wonders and signs were done by the apostles. Dahil kasi wala nang apostles sa ngayon. Nakukuha niyo po? Amen. Meron na lang po ngayon, pastor, evangelist, teachers. Yung tatlo, wala na. Yung prophet, apostle, saka yung yung apostol, no? So wala na po yung iba. Yung dito, yung prophet, apostle, wala na po yan. Kasi kaya nga sinabi ng salita ng Panginoon sa Ephesians, Galatians, Ephesians na some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers for the perfecting of the saints. So meaning, mayroong word na some doon, hindi pang matagalan. No? Hindi pang matagalan. Kaya natapos na yung kanilang po panahon ng mga propeta. Kasi kumpleto na ang Bible. Amen. Natapos na yung mga trabaho ng apostol kasi no? Nagawa na ng Panginoon. No? Nagawa na. Kaya nga, ang nangyari, dinala ngayon sa panahon ni Apostol Paul. Kasi pag nagsama yun sa panahon ni Apostol Paul, saka sa panahon ng mga apostol, no?
ni Jesus Christ, pares naman silang apostol, pero sa panahon ni apostol ni Peter, sa pangunguna, siya po yung tinatawag Prince of Apostle. No? Siya yung namuna sa mga apostol, pero magkaiba ang turo nila. Magkaiba yung kanila nga po doctrine. So makita natin dito, mayroong one tinatawag na doctrine, no? And all that believed were together and had all things common. No? Nagkakaisa, all things are common, and sold their possession, pinagbebenta yung kanilang mga ari-arian at mga goods. Parted them to all men, no? Sinishare nila doon sa mga kapatiran. Sabi diyan sa verse number 45, as every man had need, sa mga nangangailangan po. And they continued daily. Kaya mapapansin niyo po, daily. Sila'y nagpapatuloy with one accord na may pagkakaisa, no? Sama-sama sa templo o sa church. And breaking of bread, yan yung Lord's Supper, from house to house. Nag-house to house din sila, mga kapatid. Nagbabahay-bahay po sila. No? Did eat their meat with gladness. No? Meron silang kasiyahan, kaligayahan pag sila yung kumakain. Nagsasama sila, nagpe-fellowship sila, masaya sila. No, di ba pagka may fellowship, masarap kumain, pagkasama mo yung kapatid mo sa Panginoon. No? Hindi mo na alintana yung oras, umaba na pala hanggang sa inabot ka ng ilang oras, no? Na para bang ayaw mo nang umalis pagkasama mo ang kapatid mo sa Panginoon. Ayaw mo nang puwi. No? Yan po ang ibig sabihin, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Praising God and having favor. So yun po yung ginagawa nila, nagpupuri sa Diyos, no? And having favor with all the people. And the Lord added to the church daily, no? Nagdadagdag ang Panginoon araw-araw sa kanyang local church. Okay? Sa kanyang local church. And us should be saved. So, anong pinapakita natin dito? Meron, number one, mga kapatid, we will find 7 things that help the early apostle stay close to God, no? Sila'y malapit sa isa't isa para sa Panginoon, no? That help in their relationship with Him. And we can use this same principle in our lives today. Pwede natin gamitin yung prinsipyo na ginagawa po nila. So, number 1, 7 secret of a growing Christian. Number 1, perseverance. Perseverance. No? Ano ang ibig sabihin ng perseverance? Yung pagpupursige. No? No? Pagpupursige mo, perseverance. Masigasig ka. No? Nagiging masigasig ka. Talagang meron kang ginagawa sa Panginoon. So, malaking bagay na makita po natin tayo bilang Kristiyano, para lumago tayo sa ating buhay Kristiyano, kailangan meron tayong masigasig tayo. Perseverance, masigasig. No? Meron tayong tinatawag na constancy. No? Masigasig, meron tayong hindi tayo po ay malakas. No? Yung alert, I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Nandun yung perseverance. Ano ba sabi ng Galatians chapter 6 verse 9? Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Basahin po natin, Galatians 6:9. No? Kaya hindi tayo dapat manghimagot. Kailangan masigasig tayo. Mainit, maalab sa ating pananampalataya sa Panginoon kasi gusto natin lumago bilang Kristiyano. Gusto mo bang lumago, kapatid, bilang Kristiyano? So, yun ang kailangan natin. Magkaroon tayo ng perseverance. No? Maging masigasig tayong anak ng Diyos na may ginagawa, hindi walang ginagawa, merong ginagawa. No? Hindi tayo yung tinatawag na 4 na P. No? 4 P's. Pinaatin, pinasimba, pinaupo, pininchingan, pinauwi. No? Hindi po tayo yun. Hindi dapat ganun ang Kristiyano. Kailangan meron siyang perseverance. Meron siyang masigasig siya pagdating po sa gawain ng Panginoon.
Hindi natutulog sa pansitan. Yes, sir. 5 piece na ba ngayon? Pag-uwi, pasaway. No, meron pa raw pasaway. So, hindi, nagkakaroon na parang LGBT, no, nadadagdagan. No? Dati 4 piece, ngayon 5 piece na. Parang yung 4G, naging 5G na sa globe. No? Naging 5G. No? So, makita natin perseverance. Be not weary in well-doing. For in due season, no, let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na reward, kapatid. Kung hindi natin i-obtain yung kung wala tayong gagawin. We cannot achieve, no, yung reward ng Panginoon. Hindi natin matatanggap, mga tatamo, kung wala tayong gagawing action sa ating buhay Kristiyano. Hindi ka subukan mo, no? Na huwag kang maglingkod sa Panginoon. Sigurado pagdating ng judgment seat of Christ, wala kang gantimpala. Basta na. Ha? Yun ang mangyayari, mga kapatid, totoo po yun. Pag ikaw at ako ay walang ginawa dito sa mundong ito, sa lupang ito, ay pagharap natin sa Panginoon, wala tayong matatamong gantimpala. No? Huwag kang mag-expect, huwag tayong mag-expect dahil kasi wala tayong perseverance. Hindi tayo nagsisikap na magamit tayo ng Panginoon na vessel unto honor. Kailangan maging vessel unto honor tayo sa Panginoon eh. Diba? Huwag po natin hayaan na pag tayo po ay nandito, maging ano lang tayo, display. Kailangan may ginagawa. Kaya connected po yan sa ating kaninang pinag-aralan sa kaninang umaga. No? Yung ating pinag-aralan kaninang umaga, at sino nakakatanda? No? Yung ating pinag-aralan kanina, patungkol din po sa Christian duties. Task. No? Yung task natin as a Christian, ano ba yun? Yun, God wants to invite Him. No? God wants us to involve Him. No? God wants us to increase Him. No? And God wants us to invest in Him. So, kailangan po, meron po tayong tinatawag na perseverance. Huwag po nating hayaan mawala po yun. Kasi pag nawala yung perseverance, hindi ka na ngayon, lalago. Kasi nga, pag lago, nandun sa word na perseverance. Masigasig. Ay kung lalampa-lampa tayo, di ba? Tingnan niyo po yung mga nasa construction, katulad ni Brother Wilson, nag-construction siya. Pag walang ginagawa sa construction, ay alisin ka ng mga foreman. Hindi ka nagagamit eh. No? Alisin ka ng foreman kasi kukuha na lang siya ng ibang tao na masipag. Dahil nakikita sa iyo, wala kang ginagawa. Tama? Ganun po sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Pag wala tayong ginagawa sa gawain ng Panginoon, yung gantimpala, nawala sa atin. No? Imbis na i-promote yung isang empleyado dahil sa marami siyang ginawa, na-demote. Dahil kasi wala siyang ginawa. Mas maganda na yung may ginawa ka kaysa walang ginawa. Ganun din po sa paglingkod sa Panginoon. Pag wala tayong ginawa, wala tayong matanggap na gantimpala. So wala na po yung 5 crowns sa atin. Wala na po yung mga ibang bagay pa bukod sa 5 crowns, no? Meron pang mga bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon. So, let us not be weary in well-doing. No? For in due season, we shall reap if we faint not. Huwag tayong manghimagod. Sa isang banda, pag tayo po ay nagpatuloy, nagkaroon ng perseverance, matatamo natin yung gantimpala na nakalaan sa atin. Amen? Ano ba sabi ng 1 Corinthians 15:58? Always abounding in the work of the Lord. Tama po? Ang sinabi, always. Hindi sinabi sometimes. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, no? Ano po sinabi doon? Buksan natin, mga kapatid. 1 Corinthians 15:58. Sabi dyan, no? 15:58, always abounding in the work of the Lord. Therefore, my beloved brethren, no?
Sabi ni Apostol Paul sa mga taga-Korinto, be steadfast. No? Maging matibay tayo. Maging matatag tayo. Pag sinabi ni steadfast, kailangan maging matibay ka, maging matatag ka. No? Yun po yung ibig sabihin ng steadfast. Matibay, matatag. Unmovable. Hindi ka makilos. Hindi ka madala. No? Hindi ka matangay. No? Kahit ano man yung na binibrainwash ka, hindi ka matatangay. Kasi sinasabing hindi inspired ang King James Bible, hindi ka matatangay. Dahil sa iyo, ang iyong stand, ang King James Bible, yan lamang ang salita ng Panginoon. Wala nang iba. The only inspired Word of God. Yan po ang ating tinatayuan dito. Isa lamang po ang ating ginagamit. At ito lamang po ang totoong salita ng Diyos. The true and living Word of God. No? Kaya makita po natin, unmovable, always, take note, no? Always abounding in the work of the Lord. So pag tayo nag-abound, always, ano ang ating matatamo? Your labor is not in vain. Amen. Amen po. No? Hindi walang kabuluhan yung ginagawa mo. Kahit na maliit na bagay, naglinis ka dito sa church, no? Mayroon kang matatamong gantimpala dahil nakita ng Panginoon yung ginawa mo sa Kanya. No? Maliit na bagay yun, pero yun malaki sa Panginoon. Amen. No? Minsan alam nyo, nakakalungkot po. Minsan may mga kalat po sa church. Maliit na nga lang tong ating bahay-sambahan. Minsan may nakikita tayong kalat. No? Magkusa na po tayo. Pupuno. Huwag natin ngayaan maging marumi yung bahay-sambahan ng Panginoon. Nakikita ko minsan mga kapatid, hinahayaan natin yung dumi. No? Sikapin natin. Pag mayroon ka nakita, kunin mo man lang, ilagay mo sa baso. May baso na naman tayo dyan. Sikapin natin maging malinis po yung tahanan ng Panginoon. Itong church nating inaatinan. No? Itong local church. Kasi ito po ay ating bahay-sambahan eh. Amen po. Sinasamba natin dito ang Panginoon eh. Okay? Kailangan po na maging aware tayo doon. No? Ang nangyayari po kasi, baka mamaya nasasanay tayo ang nagdudumi. Imbis na tayong naglinis, tayo pa ang nagiging cause ng pagdumi. Nakita natin na palaging madumi, ayaw natin pulutin. At minsan naman tayo pa ang nagdadala ng dumi o kalat sa church. Huwag po naman ganun. No? Sikapin natin maging malinis po. Dahil nakikita po ang ating apong identity dito sa church kung tayo po yung malinis. No? Nakikita po yan. Nagre-reflect yan sa ating buhay. Bilang Kristiyano. Ay, yung mga may bisita tayo itong pumunta rito. Nakita ko. Di man lang nila nilinis yung lugar nila. Meron man lang, may mga kalat, hindi man lang nilinis. Di ba? Mapapaya tayo sa mga bisita. No? So, we hope and pray, no? Maging aware tayo pagdating po sa mga kalat. Okay? Huwag nating kalatan ang bahay-sambahan po ng Panginoon. Okay. So, makita natin yan. So, number 1, 7 secret of a growing Christian. Number 1 is perseverance. No? Kailangan po yun na mayroon po tayong tinatawag na masigasig, no? Na paglilingkod at hindi dapat tayo nagre-reklamo. Kung magreklamo ka, hindi ka dapat si Job nga hindi nagreklamo eh. No? Kahit si Abraham hindi nagreklamo nang siya po ay sinabihan ng Diyos, pumunta ka sa Mount Moriah at dalhin mo ang iyong kaisa-isang anak at ihandog mo sa akin. Nagreklamo ba si Abraham? Wala. Hindi po siya nagreklamo. Ang ginawa niya, sumunod. Amen. Ganon din po ang nais ng Panginoon sa atin. Ikaw at ako, nais niya, sumunod ka. Amen. Huwag na tayo mag-murmuring and complaining. Nangyayari po nag-murmuring and complaining po para tayong mga Hudyo na nandun po sa wilderness. Puro reklamo kay Moses. No? Palaging complaining and murmuring kay Moses. Dinala mo ba kami dito, Moses, para patayin? Ang ganda-ganda ng buhay namin sa Egypt. No? Puro sila reklamo. Wala naman living.
Wala naman po dapat ireklamo sa kay Moses kasi dinadala nga sila sa promised land. No? Kaya nangyayari po, bisan po ganyan sa buhay ng Kristiyano, nangyayari. Dinadala ka ng Panginoon sa ikabubuti mo, pero reklamo ka pa rin. Nangyayari po yun sa atin. Kaya nga, I will never leave thee nor forsake thee. So ikaw ang lumalayo, tayo ang lumalayo sa presensya ng Panginoon, sa sentro ng kalooban ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na may mangyari sa atin, pero tayo ang umaalis sa sentro ng kalooban ng Diyos. Kaya nagkakaroon tayo ng self-will, self-righteous, self-pity. No? Kaya mga kapatid, number one, unang P, perseverance. No? Kailangan po yun. Your faith by yung nangyayari po, yung pananampalataya natin, kailangan po yan tumibay. So, point number one, perseverance. 7 secret of growing Christian, kailangan maging masigasig. No? Palagi pong may ginagawa sa Panginoon. Okay? Number 2, prayer. Ano ang sabi ng James chapter 5? Sa pangalawang sikreto na dapat na gawin natin para tayo lumago ay pananalangin. No? So, kailangan po ang kanina po nagkaroon ng mga quote, no? Na-quote po yung pray without ceasing. No? Panalangin na walang patid, panalangin na walang hinto, panalangin na hindi dapat tumitigil, kailangan po na mayroong prayer. Ang buhay Kristiyano, hindi nawawalan ng pananalangin. Amen. Ang buhay mo at ang buhay ko, kailangan mayroong punong-puno o nakaakap tayo sa panalangin. Hindi po dapat nawawala yun. No? Every time, mayroon pong kasamang panalangin sa buhay natin. Aalis tayo, papunta sa ating pupuntahan, no? Kakain tayo sa ating mga kinakainan, no? Meron tayong gagawin, pray tayo. Dito sa bato. No? Pag sa panliligaw ka, ginagamit mo, nagpipray ka pa. Panginoon, salutin ako ng nililigawan ko. Amen. Ginagamit mo yung panalangin. No? Kaya malaking bagay po yung panalangin sa buhay ng Kristiyano para sa lumago. Yeah. Kaya kailangan po ng pananalangin na pananalangin. Kaya nga, pray without ceasing. Amen. No? Ano sabi ng Bible sa Philippians chapter 4 verse number 6? No? Sabi niya, always by prayer. In everything by prayer. Ano sinabi po ng James chapter 5? Be careful for Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. Amen. So kailangan po natin yung mga kapatid, in everything by prayer. Sa lahat ng bagay, kailangan mag-pray. Dapat hindi Ha? Kaya nga po tayo may prayer meeting. Bakit po? Na-involve yung word na prayer doon sa prayer meeting. Kaya nga nagkaroon tayo ng prayer meeting kasi ang ating pinaka root word doon ay prayer sa prayer meeting. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng pananalangin sa isa't isa. Ang sabi ng James 5:16, pray one for another. Pray for one another. No? Kaya makita po natin prayer, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Sabi po sa James 5, basahin po natin. Gusto mong sagutin ka ng Panginoon? Pray ka. Amen. Paano ka sasagutin ng Panginoon kung hindi ka nagpe-pray? Bakit ka pa nagko-quote ng Jeremiah 33:3 at Matthew 11:28 kung kung gusto mo na ng kasagutan? Kailangan po bang i-memorize yun? Kailangan natin dapat yun. So sabi diyan sa basahin natin, no? James 5. No? Verse number, basahin muna natin sa 13 hanggang 16. Is any among you afflicted? Let him pray. Meron ba sa inyo na Is mayroong any married? sakit? Then sing. Kung may sakit sa inyo, anong gagawin? Ipag-pray. Kaya bakit tayo mayroon pong sa atin, hindi naman tayo nawawala ng sakit. Ang tao na nagkakaroon ng sakit. Sakit sa bulsa. Isa na rin po yung sakit sa bulsa. No?
Pag marami, kaya hindi nawawala ng sakit ang tao kasi mayroong sakit sa bulsa. No? Ako na lang ng bulsa. Yung alang ibang sakit yun. Pero sakit pa rin. Ako na lang ng bulsa. Kaya palang iba kay mga kapatid, yung panalangin. Butas ang bulsa. Sapagkat ang panalangin ang nagiging way para yung ating sakit sa bulsa, i-provide ng Panginoon. Amen. Yes. At yung problema natin sa ating sakit sa katawan, no? Pinagagaling ng Panginoon. Yes, Verse number 14, is any sick among you? May sakit bang may sakit ba sa inyo? Meron ba sakit sa inyo? Let him call for the elders. No? Itong elders to yung mga pastor. Sa panahon natin yun of the church. Okay, o kaya yung mga adult na matured na. Talagang hasana sa pananalangin, no? And let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord, no? Verse 15, and the prayer of faith. So, mayroong pananampalataya, yung pananalangin. Pagka may pananampalataya ka, pagka nananalangin tayo na may pananampalataya, ano sinasabi dito? Shall save the sick. Kaya pagka mag-pray tayo, may pananampalataya tayo. Ano sabi ng Hebrews 11? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, kailangan may faith tayo doon sa ating pananalangin para yung tao na may karamdaman gagaling sa ating nga pong pag-pray sa Kanya. And the Lord shall raise him up. Ano ito? Yung hindi makabangon, nakahiga na lang dahil kasi siya ay may karamdaman. Isang araw magkakaroon ng milagro sa kanya dahil may nag-pray sa kanya. Diba? Yung may time na hindi tayo makabangon sa ating mga sakit dahil kasi meron tayong ano. Pero salamat may nag-pray sa atin. Amen. Yun ang naging way para tayo ibangon sa ating mga karamdaman. And if he had committed sin, they shall be forgiven. Ngayon, pag meron kang kasalanan, patatawarin ka dahil may nag-pray sa iyo. Malaking bagay po ang panalangin. Ano sabi pa ni 16? Confess your fault. Ipahayag natin yung ating mga kasalanan. One to another. Kung may kasalanan ka sa isang kapatid mo, sabihin mo. Kung may sama ka na loob, sabihin mo. No? And pray one for another. Ang panalangin na sa isa't isa. That you may be healed. Para, magkapatawaran. Magiging, magkakaroon ng healed o yung tinatawag na yung magiging na po yung kanilang meron silang hindi pagkakaunawaan, no? Reconciliation. Nagkakaroon na ng kapatawaran sa isa't isa. No? Nagkaroon na ng reconciliation. Pinagaling dahil sa panalangin. Yung mga argument o yung tinatawag na samaan ng loob, gano'n. Okay? The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So, merong word dyan na effectual fervent prayer. Pag sinabing effectual fervent prayer, yung prayer po na nag-pray na yun, epektibo. No? Dahil meron po siyang faith, a fervent prayer. Maningas, maalab na pananalangin, nagiging epektibo yan. O righteous. Kasi righteous man yung nananalangin doon sa pinipipray niya. No? Availeth much. Ma-avail ito yung pinipipray niya. Matatanggap. No? Magiging answered prayer. Okay? So, makita po natin yung effectual fervent prayer of a righteous man, availeth much. So, mayroong answered prayer kasi yun ang pray righteous, naging effectual yung epektibo. No? Dahil siya po ay fervently prayer. Fervent prayer. Ibig sabihin ng fervent, maalab, maningas na pananalangin doon sa ipinapanalangin mo. Okay? So, nandiyan po yung prayer. Effectual fervent prayer, frequent prayer, effectual prayer, name it. No? So, yan po yung makikita natin. Okay? Point number 3. Pangatlong P. No? Perusal. Ano yung perusal, Pastor? P-E-R-U-S-A-L. P-E-R-U-S-A-L. Ano yung perusal? Yun yung pagbabasa at pagsusuri. No? Pagbabasa at pagsusuri. Ano ibig sabihin, Pastor? Daily Bible study.
Ano po ang sinasabi ng 2 Timothy 2:15? Pabasa natin. Bakit may Bible study? Basahin natin. Kaya kailangan po ng perusal. Ano ibig sabihin yun? Pagbabasa, reading, and na makita natin, pagsusuri. No? Pagbabasa ng Bible, pag nagsalita ng Diyos. 2 Timothy 2:15. Kaya dito kinuha yung Bible study. Bakit may Bible study? Biblical? Nandito po sa 2 Timothy. Basahin po natin, 2 Timothy 2:15. Ang sabi po ng Bible, 2 Timothy 2:15. Nandiyan na po kayo. Amen. Sabi po dito sa 2 Timothy Study to 2:15. show thyself approved unto man, a workman that needeth not be ashamed, rightly divided the Okay, di ba? Study. Yun yun, mag-aral. Sa 2:50 sabi diyan, study to show thyself. No? Approved unto God. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So meaning doon dyan, mga kapatid, pansinin niyo po yung sinabi diyan. Study. No? Yung word, pag-aral. Ano yung word of God? Bible. Bible study. Diyan ginawa po yung Bible study. Kaya biblical ang Bible study. Study, sabi din sa bandang muli, rightly dividing the word of truth. This is the word of truth, Bible. At yung umpisa, study. So, ibig sabihin ng perusal, mga kapatid, pagbabasa at pagsusuri. Tulad ng Bible study. So, para lumago ang isang Kristiyano, kailangan magkaroon siya ng Bible study. Pag-aaral, no? Pagsusuri, pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Lalago ka ba pag hindi ka nagbasa ng Bible? No, Pag hindi tayo nagbasa at hindi tayo nagsuri sa salita ng Diyos, walang paglago. Kaya sinabi ng Bible, study to show thyself. To show thyself. Kanino? Sa Diyos. Approve unto God. Sa Kanya. Magiging aprobado tayo sa Kanya. A workman that needed not to be ashamed. No? Yung sinasabi po, na tayo po, rightly dividing the word of truth, yung salita ng Diyos. Magiging aprobado tayo dapat sa Panginoon sa pag-aaral ng salita niya at pagsusuri sa Kanya. Sabi ng John 5:39, search the scripture for in them you think you have eternal life. Ano po ang sinabi ng Joshua 1:8? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. No? Di ba pinag-aralan natin yung 5 sa daliri natin? Ano yung una? Hearing, hearing, reading, studying, memorizing, and meditating. Di ba? Yun yung 5 daliri natin pinag-aralan. Na kailangan po natin, kasama po yan, yung pagbabasa, reading. So, yun yung perusal, pagbabasa, perusal. P-E-R-U-S-A-L. No? Kailangan magbasa tayo at suriin natin ang salita ng Diyos. Kaya mayroon pong mga Bible study. No? Ano ang sabi ng Acts 17 verse 11? Ito yung kinote ko kanina. Sahin po natin. Ano po ang ginawa po nila doon sa salita ng Diyos? Sabi po dito sa Acts chapter 17 verse 11, para malaman po nila yung sinabi ni Apostol Paul kung tama, kailangan nilang i-search yung scripture. And he continued there a year and 6 months teaching the word of God among them. Iba yun. 17 verse 11. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word. Take note, ni-receive nila, tinanggap nila ang salita ng Diyos with all readiness of mind, na sila po ay yung kanilang kaisipan handa. Hindi lang, pagka handa ang isip mo, kasama ang puso. Kumukonekta yung isip sa puso. Handa yung puso nila at isip nila doon sa salita ng Diyos. Meaning, attentive sila. No? Attentive sila sa pakikinig at talagang nire-receive nila ang salita ng Diyos. Kaya sabi dito, they received the word of God
the word with all readiness of mind. So sila po, and search the scriptures daily. Araw-araw po sila. Kaya yung Perusals, kailangan po tayo mga kapatid magbasa ng Bible. Kailangan po na yan. Kaya nga and daily. Daily. No? 17. Sabi dito, readiness of mind and search the scripture daily. Sinisearch nila. Sinasaliksik nila ang salita ng Diyos araw-araw. Hello? Amen. Kaya ganoon din po tayo para tayo lumago. Ito yung isa sa mga 7 secret of a growing Christian. Kailangan magbasa ng Bible. Amen. Kaya para ikaw ay lumago, basa ka ng ba. Tingnan niyo po, pagka tayo po ay nagbabasa, meron tayong nadidiscover. Dahil sa leading ng Holy Spirit. Amen. Yung hindi mo na, yung nabasa mo na siya, pero biglang may pinakita sa iyong Panginoon. Nabasa mo na itong talatang ito, pero nung binasa mo ulit, merong binigay muli ang Panginoon sa iyo. Amen. Amen. Na hindi mo nakita noong binasa mo ito. Di ba? Ganun po. At ginaguide tayo, nililig tayo ng Holy Spirit. Dahil siya ang ating tagapagturo, siya yung ating para malaman natin yung mga bagay sa Bible. Okay? Katulad itong mga to, yung mga Krisyano to, search the scripture daily, whether those things were so. Alam niyo po ba yung word na whether those things were so? Para malaman nila kung tama yung sinasabi ni Paul. 7. Kung totoo ba yung sinasabi ni Paul. Ayaw nilang maging ayaw nila na, tawag dito, sigurista sila. No? Kaya malaking bagay mga kapatid, kung may sinasalita si pastor na mga talata, tingnan mo sa Bible. Amen. Para kung totoo ba sinasabi ni pastor o yung in-preach niya na nakalagay sa Bible. So kailangan natin maging attentive at saka maging search the scripture daily. Okay? Whether those things were so, yun yung word na ibig sabihin. Sila po ay dito, mapanuri. Alam niyo po yung mapanuri? Sinusuri nila. Yun yung Perusal. At mapanuri sila pagdating po sa salita ng Diyos. They search the scripture daily. No? Kailangan mapanuri tayo. Totoo ba yung sinabi ni Pastor? Tingnan ko nga sa Bible. No? Whether those things were so. Kasi baka mamaya, hindi pala yun, yung sinabi ni Pastor, hindi pala yun. So, kailangan, no, i-double check natin. Nandun yung double check. No? Check natin. Okay? So, makita po natin whether those things were so. So, malaking bagay po yan. Point number 3. So, number 1, perseverance. Number 2, prayer. Number 3, perusal. No? Yung pagbabasa o reading God's Word. No? O search the scripture daily. Whether those things were so. No? Effective Bible study. No? Yung ginagawa nating Bible study dito, hindi na nga lang natuloy. Pag-pray natin sa Alfonso family. No? Nandun po yung, bumalik po yung Bible study sa kanila at lumago. At sila na dapat ang nagba-Bible study. No? Dapat nag-grow na rin sila. At yun sa mga barangay po, hindi na rin po. Ang ginagawa na lang po natin dyan ay pupunta po ako sa bawat departamento, katulad ng mga bawsi, admin, no? At doon sa mga treasury, at pinagpipray ko po sila. So yun na lang po ang ginagawa po ng inyong pastor, at nagbibigay kami ng tracts sa mga kawani at sa mga passers-by, no? Yung mga passers-by doon, yung mga naglalakad sa barangay. Binibigyan natin ng tracts. At iniimbitahan natin siyempre. So yun po. Hoping and pray, no? Ay makasama namin kayo. Tuwing Biyernes po yan. 5 o'clock ng hapon. No? Mga hanggang alas 6 lang hanggang 6:30 ganun. Isang oras, sa kalahati. Tapos na ako doon. No? Ganun po ang ginagawa po natin. At pag-pray natin, no? Magkaroon ng bunga yung gawain po dyan.
So yan po ang ating, kasi ginagawa natin, may pag-pray yung ating kapitan, yung mga kawani, sila po ay invite natin dito. So meron po akong mga iniimbitahan doon ng mga katulad ni yung tatakbong kagawad si Ding Yari Santos. No? Pwedeng Iniimbitahan ko siya dito na pumunta at makapasyal, may pag-pray natin, no? Isa lang, makapakinig ng salita ng Diyos at makakilala sa Diyos, no? Through hearing the Word of God. So, pray po natin, no? Yan po, yung tinatawag na perusal. Reading God's Word, o yung daily Bible study, effective Bible study. Faithfulness to church where the Word of God is proclaimed. So, kailangan po yan, no? Perusal. Kailangan maging faithful tayo sa church where the Word of God is proclaimed. No? Proclaim it wherever you go. Sabi na nga ng awitin. Okay? So, point number 3. Point number 4. Dito tayo sa point number 4. Proclamation. Proclamation. No? Amen. So, makita natin ano ba yung proclamation? Ipahayag. Pagpapahayag. So, para tayo po ay lumago, kailangan ipahayag natin yung ating mga napakinggan na mensahe. Ipahayag natin, ibahagi natin yung mga mensahe, yung good news sa mga tao. Ano ba sabi ng Bible? No? Sabi po, yung sinabi ng Bible, no, na proclamation. 2 Timothy Preach the word. chapter 4, sabi po dito sa chapter 2, verse number 17. No? Second Timothy 4:2. Yeah. Preach the word, be instant this season. Bakit irami mo? Porto. 2 Timothy 4:2. Okay, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. So yung word na preach the word, proclaim yun. Ipangaral, ipamalita, no? Ibahagi. Ano yun? Yung gospel. Yung death, burial, and resurrection. Kaya natin kailangan i-proclaim. No? Proclaim it wherever you go. No? Kaya makita po natin. No? Ano yung proclamation? So, makita po natin yung proclamation. Proclamation. Preach the word. Diyan sabi yan, 2 Timothy 4:2. Acts chapter 1 verse 8. Ano po sinabi? Ye shall be witnesses unto me. True witnesses, no? Through our witness to others. Ibig sabihin po niyan, pag nag-proclaim tayo, nagiging witness tayo to others na tayo po ay mayroong natanggap na kaligtasan. No? Meron tayo, nagbago yung ating buhay, binago tayo ng Panginoon, so kailangan i-proclaim natin sa kanila para makita nila, no? Mayroong Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. So proclaim, no? Proclamation. No? Kaya nga, bakit tayo street preaching? Ito-proclaim natin yung gospel na nagbabago ng buhay ng tao. Kasi ito lamang po ang nagbabago ng buhay ng tao. Wala na. Ang gospel ng Diyos, isa lang. Okay? So makita po natin yung through our witness to others by loving winning souls. No? Eh, may pagmamahal sa kaluluwa. Mahirap po kasi kung tayo po, mga kapatid, wala tayong pag-ibig sa kaluluwa, sayang po yung ating mga pong buhay. No? Kaya nga yung word na give me to some souls today, sabi ng awitin. O teach me, Lord, just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot find their way. No? Marami pong mapapahamak sa impyerno. Kung wala tayong pag-ibig, pupunta sila sa impyerno. Isa doon yung mahal mo sa buhay. Mahal mo sa buhay. Kaya malaking bagay, i-proclaim natin. No? Ano sabi ng, sabi sa Bible? Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show thy people their sins.
No? Cry aloud and spare not. Amen. No? Cry aloud, proclaim yun eh. Cry aloud! Malakas mong ipahayag. No? Yung gospel sa kanila. Meron namatay, nilibing, at muling nabuhay sa mga patay para ikaw ay ligtas ng Panginoon. Proclamation yun. That's right. No? Cry aloud. No? Limutan ko lang yung verse na yun. Isaiah 58, Oh, Isaiah 58. Busan mo natin. verse 1. Isaiah 58, verse number 1. Ano po sabi dyan? Yun niyo po. Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression, yung kanilang kalikuan, and the house of Jacob their sins, ang kanilang kasalanan. So, kailangan po yun. No? Proclamation yan. No? Kailangan po na i-proclaim na sila po ay makasalanan. Kaya nga po sinasabi natin, lahat ang tao ay makasalanan. Ikaw ay makasalanan. Ako ay makasalanan. Tayo ay makasalanan. At kailangan natin si Kristo para mapatawad tayo sa ating kasalanan. Amen. Kailangan natin si Kristo na tayo po ay bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mapatawad ka, tanggapin mo siya, at bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. No? By loving and winning souls. No? Kailangan po yun. Ano po yung sinabi ng Bible? Let the redeemed of the Lord say so. Ano ibig sabihin yun? Mga kapatid, kung ikaw ay tinubos ng Panginoon, say so. Yay! Yung say so na yun, you proclaim God, the Word of God, through them, para malaman nila na ikaw ay tinubos, at ikaw at ako tinubos, sila rin ay matutubos kung sila po ay sasampalataya at magtitiwala sa Panginoon. Let the redeemed of the Lord say so. Awit din po yun. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. No? So makita po natin yan. Through our witnesses to others, by loving and winning souls, through our testimonies. Mga kapatid, kung itong buhay mo, yung buhay natin, mga kapatid, ng ating pagkatao bilang Kristiyano, testimony natin, na ipoproclaim na natin sa tao. Pag nakikita yung testimony natin, no? Sabi sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Na ipapayag mo na yan para yung salamin, mga kapatid, nagre-reflect na yan sa tao. Kung ano yung testimony mo, nakikita na si Kristo sa buhay mo, sa buhay natin. Kung tayo po ay nakikitaan na nasa atin si Kristo, nagre-reflect yan sa mga taong nakakakita sa atin. Testimonies, mga kapatid. No? Through our testimonies, kailangan po natin yan, kaya may Matthew 5:16. Okay? So, proclamation. Ano po ang sabi po na Matthew 28, verse 19 and 20? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. No? Go ye therefore, iproklama, make them disciple. Kaya sabi doon, sabi po sa 20, no? Teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. No? I commanded you, and lo, I am with you. Sabi ng Panginoon, ako ay napasa sa iyo. And lo, I am with you, even unto the end of the world. Hanggang sa matapos, no? Ang mundo, nasa atin ang Panginoon. Okay? So makita natin, ano yung number 1? Perseverance. Number 2? Prayer. Number 3? Carousel. Number 4? Proclamation. Number 5? Letter P, praise. Praise, pagpupuri. Nagpi-praise the Lord tayo. No? Praise. Pagpupuri. Parangal. To honor. In songs, hymns, and spiritual songs. Ano sabi ng Colossians chapter 3? Yung si Paul and Silas, yung nakulong sila, ano ginawa po nila? Nag-praise sila. Singing praise. Nag-praise sila at nag-prayer sila at saka nag-praise sila sa Panginoon. Ano sabi po dito mga kapatid sa Colossians chapter, sayan natin. Bakit? Di ba nakalagay po yan sa ating songbook? Tingnan niyo po dito sa songbook. Oh. Sa unahan. Ano nakalagay dyan sa praise? Oh, Ephesians 5:9. No? Ano po sabi?
Ephesians, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. No? So, ayan yun po yung mga kapatid, spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. Praising po yan. Maawit po tayo in songs, in songs, in hymns, in spiritual song. Kailangan po natin papurihan ng Panginoon. Ano yung Ephesians? Marami po sa Book of Psalms Ephesians 5 na. patungkol po sa pagpuri sa Panginoon. Amen. No? Marami po sa Psalms. Di na lang po natin isa-isa, pero marami ko makikita po doon sa Psalms. Nandun po si David na nagpupuri sa Panginoon. Marami po siyang ginawang papupuri. No? At makikita po natin yan. Hanap tayo ng isa. Dito tayo sa Psalms. No? Sabi dito sa Psalms, Isang Psalm 65, verse number 1. Praise waited for thee, O God, in Zion, and unto thee, no, shall the vow be performed. No? Palagi po niya nababanggit yung word of praise. No? Yung word of praise. Palagi po nababanggit ni Aaron David. Ano pa? Dito pa? Isa pa? Kawa pa tayo ng isa. Hindi ba nag-praise? Eight. Hindi ba nag-praise? Praise. Naalingan, praise. Praise. Praise be the Lord. Praise ye the Lord. Then, no? Psalm 135. Praise. Okay. Sa 135, panay praise. Tingnan niyo po. Praise ye the Lord. Praise ye the name of the Lord. Praise Him, O ye servant of the Lord. No? Verse 3. Ng Psalm 135, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praise unto Him, His name, for it is pleasant. Palagi po niya nababanggit yung word of praise, no? Kaya malaking bagay po. Para tayo lumago sa ating buhay Kristiyano, gawin po natin ay palagi tayong magpuri sa Kanya. No? Kaya sinabi, speaking to yourself in psalms and hymns, in spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. In songs, in hymns, in spiritual song. In prayer, live. No? Katulad po yung kay Paul and Silas sa basahin po natin Acts, sa Acts. Basahin po natin sa Acts. Nakulong po si Paul and Silas. Acts 16. At nagkaroon ng earthquake. Sabi dito sa verse number 25, and at midnight, Paul and Silas prayed. Nag-pray po sila. And sang praises unto God. And the prisoners heard them. No, narinig po sila ng mga nakakulong. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were loosed. No, sa kabila na merong lindol, ay nagpuri sila sa Panginoon. Bakit? Yun yung tanda na sila'y lumalago sa Panginoon. Kahit na may mga problema sa buhay, nagpupuri pa rin sila sa Panginoon. How about us? How about you, kapatid? May malaking dagok o malaking problema na dumating sa iyo, magpupuri ka pa ba sa Panginoon? Magpupuri pa kaya tayo? Halimbawa, mayroong matinding problema na ikaw kinakarap. Nakagaya nito, nila Paul and Silas, nakulong na sila. Sa kanilang pagkakulong, mga kapatid, nagawa pa nilang magpuri sa Panginoon. Nagawa pa nilang manalangin sa Panginoon. Nagawa pa nilang umawit sa Panginoon. Eh kung dumating sa atin kaya yung ginawa, nangyari sa kanila, magagawa pa rin kaya natin. Yes. Oh, magawa pa rin natin magpuri sa Panginoon kahit na meron pong malaking problema tayong kinaharap. Praise. Kasi doon makikita yung paglago natin bilang Kristiyano. Kaya yan yung 7 secret, isa sa mga sikreto para tayo lumago
Magpuri tayo sa Panginoon. Amen. Kahit na may maraming problema. Yeah. No? Amen po. Praise! No? In song, in hymn, in spiritual song, in prayer life, no? Kagaya po ni Apostol Paul and Silas, maging sa ating testimony, kailangan po natin na mapuri ang Panginoon sa ating mga testimony. Amen po. Okay, pang-anim, dito na tayo. No? Pang-anim na letter, P. Pay. Ha? Letter P, pay. Anak pe pagbayad? Pay. PAY? P-U-A-Y. P-A-Y. Pagbayad. Oh, tithes, offering, talents. Letter P means our tithes, offering, and talents. No? Pay our tithes, pay our offering, pay our talents. Ay, bigay natin yung para sa Panginoon. Malaki triple. No? Kaya malaking bagay mga kapatid. Tingnan niyo po itong applicant sa Luke 18. Sa Luke 18, tingnan niyo po merong unbeliever, nagtatithe siya. Yung publican, Ay, dalawa. Ay, oo, dalawa. sabi po natin, Luke 18 verse number 12, no? Umpisahan natin sa verse 9 para makita natin yung ano. Nagsalita ang Panginoon dito, and he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up into the temple to pray. May dalawang tao pumunta sa templo para manalangin. The one, a Pharisee, no, yung isa ay Pariseo, and the other, a publican. So, merong Pariseo, merong publican. The Pharisee stood and prayed. No, nagpipray yung Pharisee thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. No? Makikita natin kung gaano siya kayabang dito, yung Pharisees. No? Ayaw niyang ikumpara ang kanyang sarili doon sa publican, o publicano. Pero nakita niyo po sinabi sa verse 12, I fast twice in the week. Nagpa-fasting din siya. Twice in the week. Dalawang beses sa isang linggo. I give tithes of all that I possess. Tingnan niyo po, unbeliever yan, bibigay ng tithes. Oh, how much more ikaw na believer? How much more tayo na believer? Di ba tayo magbibigay? Ito ang believer nagbibigay ng tithes. Amen. I-pay the tithes. No? Binibigay niya ang tithes niya. No? Sabi dito, I fast twice in a week. I give tithes of all that I possess. Kinakain yan eh. No? And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast. No? Dinibdiban niya yung kanyang sarili, saying, God, be merciful to me, a sinner. Ito yung maganda kay publican. No? Siya po ay aminado. Amen. Aminado siya na makasalanan siya. Amen. Siya ay may kasalanan na humingi ng tawad. Naging humble. Praise God. Di kagaya ng Pariseo, mayabang. So maganda po yung maganda po yung attitude ng publikano. Amen. No? Sabi dito, verse number 13, no? 14, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. No, na-justify po siya rather than the Pharisees. No? So makita po natin mas binigyan pansin ng Panginoon yung publikano kasi siya po ay na-justify rather than the other. No? Tinutukoy yung other dyan, yung Pariseo. For everyone that exalted, ito po, no? Himself shall be abased. Kung ikaw ay tinataas mo yung sarili mo, babaksak ka. Yes, that's right. Kung ini-exalt mo yung sarili mo, ikaw ay babaksak ng Panginoon. Amen. Ano po sinabi dito? And he that humbleth himself shall be exalted. Pag ikay nagpapakumbaba,
tataas ka ng Panginoon. Amen. Yun ang nangyari po sa publikano. No? Kaya, meron silang pagkakaiba. Yung isa mayabang, yung isa humble. At ang humble, ang na-justify. No? Siya yung inangat ng Panginoon. Kasi inamin niya na siya yung makasalanan. At siya po, no, ginastify ng Panginoon. Yun ang dapat tularan po natin. That's right. Be humble. No? Humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Amen. Yan po ang nais ng Panginoon. Okay? So, nakita po natin na tayo po ay magkaroon ng pay. Pay our tithes, pay our offering, maging yung talents natin, ibalik natin sa Panginoon. May talent na ibinibigay sa iyo ang Panginoon. Tulad niya, may mga umaawit dito. Ano yung talent nila sa pag-awit? May iba bang talent na ibinibigay sa iyo, Panginoon? Kung hindi ka man umaawit, may ibang talent na ibinibigay sa iyo, Panginoon. Kailangan mo lang i-discover. No? Wala, huwag lang yung pagsayaw. No? Yeah. No? Ibang talent naman yun sa mundo yun. That's right. Pero yung talent mo, mag-akay ng kaluluwa. Good. Mag-imbita. Gawin mo sa Panginoon. Good. No? Maraming talento. Merong binigay ang Panginoon sa 10. No? May binigay na 5, may binigay na 3, may binigay na 1. Yung 5, tumubo, naging 10. Yung 3, naging 6. Yung 1, tinago. Saan po tayo doon? Mas maganda yung pag binigay sa yung talento mo, paggamit mo yan, at bibigyan ka pa ng Panginoon, dadagdagan pa ng Panginoon. Amen. Mas maganda yung ginagamit natin yung ating mga talento kaysa itago natin. Amen. Kaya inikayat po namin kayo mga kapatid, kung kayo po available, tuwing Sabado, magkaroon kayo ng time para umawit sa Panginoon. No? Magkaroon kayo ng pag-awit tuwing Sabado. No? Mayroon po tayong practice tuwing Sabado dito. No? Sa pamamagitan ng Sister Rebellia. At alam niyo po talagang biyaya ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon. No? Natututukan po yung ating music ministry. Biyaya ng Panginoon. Praise the Lord. To God be the glory. Okay? So, ayan po. And the last, dito na tayo sa panghuli. Letter P. Patungan ba? Di patungan. No? Participate. Participate. No? Yung participation. No? Yung ikaw ay involved, nagpa-participate ka sa church services. May participation ng bawat isa. No? Merong personal involvement ng bawat isa. Meron tinatawag na father's business. Ha? Sa inyong father's business na nakalimutan ko merong word sa Bible no? May father's business. Kailangan po natin yung father's business. Sabi sa Hebrews, sa Romans, no? Sabi po sa Romans na business, no? Kalimutan mo, Romans chapter 12, kung daw nagkakamali. Not slothful in business. Yes, not slothful in business, fervent spirit, serving the Lord. Verse number 11, Romans 12, verse 11. Ito ang nais ng Panginoon na tayo maging hindi slothful. Ano yung ibig sabihin slothful? Huwag tayo maging tamad. Ayaw ng Panginoon na ang Kristiyano tamad. Ano po? Hey! Not slothful in business. Yes, sir. This is the business of God. Yup. Itong gawain ng Panginoon is the business of God. Hey! You and I must be, kailangan tayo po yung nagpapagamit. Involved. No? Participate. Tayo po ay palagi dapat nagpa-participate. Involved. Hey! Sa gawain ng Panginoon. Mayroon dapat ministry ka. Ang bawat isa sa atin dapat may ministry. May involvement. That's right. No? Meron tayong task. Kanina, pag-aralan po natin yun, task. No? Meron tayong ministry dapat. Hindi yung nawawalan ng ministry ang bawat isa sa atin dito. Pagka ikaw ay Kristiyano, wala kang ministry, ay naku, hindi ka lalago.
That's right. Hindi lalagawa ang isang Kristiyano na walang ministry sa Panginoon. Yes, John. Ang ministry po ang nagbibigay way para tayo ay lumago. That's right. Amen. Subukan mong mawalan ka ng ministry, hindi ka lalago. Magiging bansot kang Kristiyano. Correct, sir. Ba't yung ka nag- Pero Kristiyano, no? Diba? Hindi lahat Kristyan. No? Minsan mayroon tinatawag na Kristyan na ano? Kristiyano na ano? Tama. No? Parang bonsai. Alam niyo yung bonsai? Hindi na lumaki. Naging bansot na. Kasi, ganun ng Kristiyano minsan. Ayaw magpagamit. No? So, hindi siya nagpagamit, naging bansot. Wala na yung paglago. No? Kaya kailangan mga kapatid, magpagamit tayo. No? Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay maging vessel unto honor. Maging vessel unto honor tayo. Sabi dito sa 11, verse number 11, not slothful. At sino na nakakita ng sloth? Isang hayop ito na kung saan pagka siya po ay nakita nyo, napakatamad na hayop. Yung sloth. No? Siya po ay tamad kumilos. Huwag naman sana parang si Juan tamad. Si Juan tamad naman, nakita ko yung picture niya, nakahiga sa yung bayabas, no? Nakatutok na lang yung kanyang bunganga doon sa yung niya sa bayabas. Hinihintay na lang niya. Eh pwede naman niya kunin, pakainin. Hinihintay niya pa yung mahulog. Ako, wala ko, di ko na ito hintayin. Kukunin ko na. O di ba pwede mo naman kaya kunin, abutin tapos kainin siya. Hinihintay pa niya mahulog. Kaya pala ginawa mo sa mga kahapon. Kaya tamad na tamad, mga kapatid. Ha? Huwag po tayo. Kaya nakakalungkot po, parang ganun po ang nangyayari. Minsan po, para tayo si Juan tamad. Ako di ko na hihintay, gawin ka. O, di ba? Pwede naman nating kunin na at kainin. No? Samantalin ba? O, di ba minsan hindi po natin sinasamantala yung pagkakataon? On. Kailangan samantalain natin yung pagkakataon. Amen. Kasi nandiyan yung pagkakataon eh. Gagamitin ka ng Panginoon, ayaw mo na samantalain. May udyok na yung banal na espiritu na ikaw ay ginagamit niya para ibigay yung tracts o yung i-share mo yung gospel o isolving mo yung tao. Hindi na natin ginagawa yung bahagi natin. Tama. So nawawala yung yung pagkakataon na tayo po ay magamit. No? At minsan tinatamad tayo sa susunod na lang. Kasi naiiya ako. On. No? Nakita ko ba naman din yung taong to, parang goods. Natakot na tayo. Yung pala yung gagamitin, ikaw palang gagamitin to para makakilala sa Panginoon. Amen. Yun na pala yung turning point para yung taong yun makakilala, ikaw ang gagamitin. Hello! Yeah. Tayo ang gagamitin. Hello! On. So nangyayari mga kapatid, tayo ang nagiging dahilan para hindi tayo magpagamit. No? Para tayo si Demas. Di masyado nang nagbabasa ng Bible. Di masyado nang Naliligo. naliligo. Di masyado nang nagpipray. Di masyado nang hindi na umaattend. Di masyado nang nagbibigay. Di masyado nang nagpapagamit. No? Di masyado nang hindi na kumakanta, di masyado nang kumakanta, dati namang kumakanta, di masyado nang pumupunta ng prayer meeting, na dati namang nagagawang mag-prayer meeting, di masyado nang hindi pumupunta ng worship service. Ganun ba, mga kapatid? Para tayong si Demas. No, alam niyo si Demas, mas minahal niya ang mundo kaysa Panginoon. Amen. Demas, love this present world. Sabi ng Bible, no? Mas minahal niya ang mundong ito kaysa Panginoon. At tanong, gusto mo ba maging kagaya ni Demas? Sir. O maging kagaya ni Tomas? O merong Demas, may Tomas. Hindi yung Mang Tomas. Yung Tomas na sinasabi ng Bible, nagdududa na. Pinagdududahan mo na ba ang kapangyarihan ng Diyos? Hello? On. Wag naman, mga kapatid. Marami po nagdududa ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Right. Kaya lumalayo na. No? Nagbaback out na. Ayoko na. Pagod na ako sa aking buhay, Kristiyano. Titigil na ako. Kaya nag-backslide. At ngayon, nang nag-backslide, kumakanta na, no?
Highway. Kumakanta na ng worldly song. Ay, na aso. No? Kumakanta na ng mga worldly song. No? Nakakalungkot po doon. Mga kapatid. For how many years naging Kristiyano? No? Tapos nag-backslide, nag-back out sa Panginoon. Nawala na po doon sa dati niyang ginagawa. Nag-worldly song. No? Unti-unti, hanggang sa inihila ka, papalayo sa Panginoon. Isang araw yun, mga kapatid. Bigyan palo ng Panginoon. Nangyari po yan. Nangyari yan kay Demas, nangyari yan kay Tomas. Napahiya si Tomas, no? Nung pangalawang pakikita nila ng Panginoon. O, halika Tomas, para maniwala ka. Yung daliri mo, ipasok mo sa butas ng pinagpakuha ng kamay ko, sa tagiliran ko. O, doon siya natauhan. Sinabi niya, my Lord and my God. Di nagulat yun. No? Nakita niya, Amen. no? Na mali siya. Amen. Kaya nagsalita siya ng my Lord and my God. Amen. Nagkakamali tayo mga kapatid. Kala natin, tama na yung ginagawa natin. Lalo na sa mga nagbabackslide. Lumalayo na sa Panginoon, kawawa kapatid. Pag-pray po natin yung mga nagbabackslide. Magbalik loob na sa Panginoon. Oh, yes. May hirap po ang malayo sa kalooban ng Diyos. Right, right, sir. Naranasan po ng inyong pastor yan na hindi pa ako pastor. Right. Naranasan ko po yan. No? I think 2 or 3 months. Ay hirap po bumalik sa Panginoon. Biyaya at tulong ng awat ng Panginoon lamang, sabi po ng Bible. No? Kaya thank God, nakabalik po tayo sa presensya ng Praise the Panginoon. Lord. Amen. Good will, acceptable will, and perfect will of God. Sabi sa Romans chapter 12, verse number 2. No? So, thank God, sabi dito, na hindi tayo dapat maging slothful. Fervent spirit, sabi. Fervent spirit serving the Lord. Ano yung fervent? Maningas. Maalab. No? Talagang sukdulan, ibibigay mo sa Panginoon yung init alab mo sa Panginoon. Serving the Lord, maglingkod sa tapat sa Panginoon ang bawat isa po sa atin. Nais ng Panginoon. Ano ba yung awitin? To the word, di ba? I must work the words of Him that sent me while it's day, that night cometh when no man can work. Sabi sa John chapter 9 verse number 4. No? I must work the words of Him that sent me while it is day, the night cometh. May time na hindi na tayo magpipreach sa isang araw, hindi na tayo magpipreach dyan. Sa taas. Isang araw, hindi na tayo magpipreach sa Roosevelt, sa Atis, sa South, sa bayan, sa Concepcion. Hindi na isang araw sapagkat darating ang Panginoon. Eh mahirap kung dumating ang Panginoon, hindi tayo nagpagamit. So 7 na dapat natin tandaan, 7 secret of Christian growth. Ano number 1? Number 1, perseverance. Perseverance. Number 2, prayer. Number 3, Rusal. Number 4, proclamation. Number 5, praise. Number 5, 6, pay. Number 7, participate. Participate. Mamahalan. Kailangan. Yes, kailangan din po yung pagmamahalan. No? If you love me, keep my commandments. No? Ano sabi ng Panginoon? Love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Amen. 1 John 4, 7 and 8. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7 and 8. No? Kailangan po may pag-ibig sa kapatiran. No? So, take that 7 secret of a growing Christian. May sikreto para lumago. Yan po yung 7 na ating natakel. So tayo po ay dyan magtapos. No?
Huwag po natin hayaan. Manalangin po tayo sa oras na ito. Tayo po ay, let us bow our head and close our eyes. Brethren, Lord, we thank you, Lord, sa gabi ito, that we learn something from your word, Panginoon. Salamat po sa inyong mga anak na may desire sa kanilang puso. Ang bawat isa po sa amin may desire na magamit niyo po, maging blessed, maging vessel unto honor sa inyo, Panginoon, ang bawat isa. Kaya na pong gagawa, Panginoon, na magkaroon kami ng perseverance para kami lumago sa aming pananampalataya sa inyo. Magkaroon po kami ng tinatawag na pananalangin. Continue in prayer. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6, in all things, in everything by prayer. Lord, we thank you. Sa lahat ng bagay, kailangan po namin manalangin. Sa araw-araw ng aming buhay dito, hindi po dapat mawala yung pananalangin. Involve ang panalangin sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Salamat po, pinapaalala niyo po sa amin na hindi dapat kami mawala sa pananalangin, Panginoon. Sabi po ng Bible sa 1 Thessalonians 5, pray without ceasing. Lord, we thank you, Lord. Hindi kami tumigil sa pananalangin. Hindi mawala ang pananalangin sa aming buhay Kristiyano. Ganon din po, Panginoon, yung perosal. Kailangan po namin, nagbabasa kami ng Bible at nagsusuri sa Bible na ito na aming binabasa. Kailangan meron kami pag-aaral, Panginoon, pagbabasa. Sabi nga po ng aming na pag-aaralan, Panginoon, reading, hearing, studying, memorizing, meditating, Panginoon. Ito pong mga bagay ito, kailangan po ng bawat Kristiyano. Ang buhay, sa buhay po namin, kailangan po namin ito. Lord, we thank you, Lord. Ganun din po sa proclamation. Let the redeemed of the Lord say so. Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet. Preach the word, be instant in season, out of season. Kailangan po namin ipahayag ang salita mo, Panginoon, na walang pagkaalinlangan at walang takot. Sabi po ni Apostle Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. Lord, we thank you, Lord, sa amin pong natutunan, Panginoon. Maging sa amin rin pong pagkakaroon po ng pay o pag may balik po namin yung para sa inyo, Panginoon, sa aming tithes and offering. Mga talents po namin na nakamtan, Panginoon, ay pasalamatan po namin at ibigay po namin ito, Panginoon, yung mga talento namin sa inyo upang magamit niyo po kami, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, yung aming participate, magkaroon kami ng participation sa aming buhay Kristiyano. Hindi dapat kami nawawalan ng tungkulin. Bawat isa po sa amin ay mayroong kanya-kanyang responsibilidad na dapat namin gawin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinapaalala niyo po sa amin ito upang maging busy kami. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Thank you, Lord, sa aming natutunan sa gabing ito. At wag po ninyo po kaming pababayaan, Panginoon. Every time, Panginoon, na aming pong ginagawa ito, kailangan po namin ang inyong nga pong gabay, kalakasan, itatulog mo sa amin. At patuloy niyo po kami bigyan ng involvement, Panginoon, sa inyong gawain, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Bawat isa po sa amin ay patuloy niyo pong gamitin hanggang sa inyong pagdating. Ay masupukan niyo kaming tapat na nabiling ko sa inyo pagdating ng araw na kami harap sa inyong harapan ay meron kami mukhang iharap, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Tayo po ay dyan magtapos, mga kapatid. Tayo po ay manala sa ating operatory prayer.